bali magandang umaga po. Ayan, ito na po yung ating property. Yan po may kinakatayo ni tatay na yan. Yan na po yung pinakang boundary niya. So dito po sa kinakatayo ko ito, mapapansin natin dito, nandito po yung ilog. So ito po property ito, may sukat na 3.8 hectares. So bali, tinakbo ko lang po siya ng motor papunta po dito sa property. So nasa 20 minutes lang po ano. Ang layo naman po dito sa town proper po ng Lopez. Baka ito po ay nasa 12 kilometers lang po. So ito po ay bayan pa ng Lopez, Quezon, ang property po. So ang property po na yan, ipapasokin ko po, samahan nyo ako sa loob na yan. Then ipakikita ko po sa inyo yung pinakang reality po niya. So napakadami pa naman po niyang produkto na niyog. Kung inyong mapapansin po, ang niyog dito sa area na to, so matataas pa. Then napakarami po na hardwood na mga kahoy. So ikutin ko po yan na 3.8 hectares na yan. Yan. So yan po yung property na pinabibinta po sa atin ni seller ng 1.7 M lang. So sa 1.7 M meron ka ng 3.8 hectares po. Then meron po ditong source of signal ng cellphone. Then meron po tayong source of water. Yan, kung nyo mapapansin po. So bago ko po pasukin ng loob na yan, so ako nga po pala uli si Erwin Sibera ng Art of Field Realty 2. Ay muli na naman yung samahan sa pagpasok po sa property na re-relocate po sa atin ng ating seller para hanapan po siya ng buyer. So sa mga hindi pa po dyan naka-subscribe sa ating YouTube channel, paki-like and subscribe na po at pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po nating ina-upload. So ito nga po pala yung ating account po sa YouTube na Art of Field Realty 2. So yung pong isang Art of Field lang po na makikita nyo, so hindi po sa amin yan na YouTube channel. So ito po ay yung amin ay may Art of Field Realty 2 na makikita kayo. Yan, bali pinasok ko na po yung pinakang loob po ng property na makita po ninyo yung pinakang kanyang reality. So ito po ay may nasasakupan tayong sapa ano. So boundaryhan lang po natin yan. Yung may nakikita po natin malaking kahoy na yun, yan po ay sapa na. Kaduktong na po nitong sapa na to. Yan. So bali ikutin po natin dito, mayroong mga fruit berry. Makikita natin mga liputi. Yan, ito na po yung pinakang status po ng lupa niya. So sa estimate ko po nito, baka ito ay nasa 50% flat at 50% upland. So napakarami naman po niyang produkto na niyog sa area po ng property na to. So ang kagandahan po nito, ayan lang po yung farm. Sa kabila na yan, yung pong marami pong nilalamang mga hardwood na mga good lumber po na mga lapnitan, yung pong agarwood at dao po na patanim po ng nakabili po sa kabila na area ng property na yan. Taga Davao po ang nakabili niyang area na yan, nakabila po ng ilog na yan. So yan po yung linis na pinanggalingan ko kanina. So papakita ko rin po sa inyo yung video niyan. So pwede po natin itong palinisan din at pataniman din po ng mga gusto nating itanim na mga agarwood kung gusto po natin yan. So dito may mga prutas tayo nakikita, mayroong kakao. Yan, may mga kakao po dito sa area na to. So dito po ay flat na area. Ito nga description ng ating full details na ito. So bali sa full details na lang po natin ilalagay yung pinakang description po ano sa baba po ng ating video. So dito po sa may area na kinakalakaran ko ito, ito po ay upland na area. Then napakarami po niyang produkto na mga niyog pa at mga hardwood na mga kahoy. So hindi lang po sa akin familiar yung mga kahoy na yan. Then ito na po yung boundary natin na sapa po na pwede tayo mag-develop dito ng resort. Ayan po, makapapansin naman ninyo, napakalinis po ng tubig dyan. So sapa po yung boundaryhan natin na yan hanggang doon po sa baba. Then pagyat na po ako doon sa pinakang upland. So sa mga buyer po natin dyan na naghahanap ng mga pang retirement investment, ito na po, baka po ito ay papasok sa inyong mga hinahanap na property. Ito po ay napakamura lang nito. So ito po ay 3.8. So nagkakahalaga lang po ng 1.7 M po ano. Nito po si seller. Ang title naman po nito ay TCT title. So napakaganda po ng title ng property na to. So ito po ay meron din tayong makuha right of way. Napakalapit naman po natin sa barangay road. Yan. Ito na po yung area pa niya no. So yan po yung boundary niya. May sapa po tayo. So napakaganda po ng ating source of water dito sa area ng property na to. Napakalamig po ng simoy ng hangin dito sa mga retirement po na naghahanap ng ganitong investment. So ito po ay pwede na po sa inyo dahil dito po ay napaka fresh air, napaka fresh po ng ating kapaligiran.
Ito po yung mga kasama ko, yung nag-guide po sa akin dito. Meron din mga kawayan. Mapansin po may mga kawayan sa area na to. Then napakarami po nitong produkto ng niyog. Pang ilan libo pa kaya ang niyog nito? Ay, ilang daan pa. So sabi po nung guide, so nasa 300 na lang daw po ang nilalaman pa nito na niyog. Yan, kung yung mapapansin naman po talaga, kalakasan po mamunga ng mga niyog dito din. Pantay po itong area na to. Then nag-upland po tayo dyan. Sa may taas po niya na ando na po yung pinakang barangay road po ng property na to. So napakaganda po nito, inuulit ko. Makikita po sa ating screen na yan yung ating pong contact number, ang WhatsApp and Viber po natin na andyan po. So sa mga nagsusubscribe po, paalala lang po sa mga nagsusubscribe po sa ating YouTube channel na to. So ang subscribe po ninyo ay Art of Field Realty to. So yung Art of Field po na isang na may gumagamit nga ngayon na nag-upload na ng mga video doon. So hindi po kami yon. Basta ako po ay pa nag-upload ng video, so nagpapakilala po ako sa inyo nang hindi po kayo malito sa inyong pinag-i-inquire ng property. Yan. Dito po ay patuloy nating ikutin ang loob po nitong property na to. Then dito po ako dadaan sa may sapa na Dito na po ako nagmula sa pinakambaba po nitong pinakang boundary na property na sapa. Napakahaba po pala ng frontage na sapa nito. Na paikot po tayo ng sapa na maliit po. So hindi naman po dito binabaha sa area na ito. So tumataas lang po dito ang tubig, sabi nung guide. So hanggang baywang, hanggang dibdib lang po. Pero sa area po natin na yan, kung nyo mapasin, dyan po lang talaga yung pinakang level ng tubig niya sa may taas na yan. Hindi na po siya nakakaabot pa doon sa pinakang taas pa. Yan. Dito na po ako umiikot sa pinakang boundary po ng sapa So inuulit ko, ang taas po ng property na yan. Mapapansin po natin na andyan na po yung pinakang barangay road. So dito po ako talagang dumaan na sa pinakang boundary po nitong sapa o ilog na maliit po. Yan. Bali maganda po yung area na pupuntahan natin dito. Napakahaba na po ng frontage dito sa nasasakupan natin ng ilog na to. So napakaganda po nitong gawing farm po ng mga bakahan. So pwede po tayo dito na mag poultry sa area na to. Gawa ng wala po dito mga kapitbahay na. Kasi ang mga kalapit lang po natin dito, yung mga nakabili po ng property dyan. So sila po ay taga malalayong lugar din, taga Davao din po sila. So dito po yung area naman ng flat na area po ng property niya. So pwede rin po tayo dito yan, maglagay ng mga piggery ng babuyan dahil wala po tayo dito mapiperwisyong kapitbahay. Pwede, ang kagandahan po nito, isa pa itong alpasan ng ating bakahan. Gawa ng meron po tayong source na painuman na tubig. Dito gawa po ng may sapa. Yan. Ito po yung area na to, na flat na area na ating napuntahan dito. Yan. Ito po yung flat na. So yan po. Hanggang doon sa may paapla na yon. Yan na po yung property na 3.8 hectares. So bali inikot ko po inuulit ko, take note sa mga magtatanong po at nag-i-inquire dyan. Sa ilog po ako dumaan, sa baba po ng property. Then mamaya naman po, pupuntahan ko yung pinakang barangay road doon sa taas para mapakita ko naman po sa inyo yung pinakang kung paano makapasok dito sa loob po ng 3.8 hectares. Yan, so dito tayo sa may area na yan, makipapansin po natin, napakarami po niyang produkto ng niyog din na ito po yung pinakang lukaran niya Kasi natin may mga fruit berry dyan, mangga. Ayan po. So dito daw po yung may mini pools o source of water na bukal po sa area na to. So titingnan po natin dito sa may area pong ito yung pinakang source po ng kanyang tubig. Ay dito nga po pala yung may parang mga pools po. Mapapansin po natin meron dyan mga running water. So dito sako pa po yan hanggang upla na yan. So napakarami po nitong nilalamang pang produkto ng mga niyog. So meron kang 1.7, meron ka na pong 3.8 hectares na TCT title. So sa mga buyer po na gusto mag-inquire dyan, pwede na po kayo mag-inquire habang ang property ay mura pa. So dito po yung running water na sinasabi ko sa inyo na source po tayo ng bukal. Tabi po, yan po, may mga mini pools po tayo dito sa area po ng property na 3.8. So upland po itong area na to. Andyan na po yung pinakang karsada po sa taas.
Yan na po tayo makakuha ng right of way po para makapasok dito sa ating loob ng ating property. Yan, dito po yung sabi po mga bukal po sa area na yan. Yan po, may taklob na yan. So bukal po, kinukuha na po ng tubig na inumin dito yan. So ito po yung running water po na tubig nila na bukal. Yan, mapapansin naman po nyo. Dito sa probinsya po ay uso po talaga ang mga sahod na kawayan lang sa ating mga bukal. So hanggang dyan naman po yan, wala na po dyan, bundok na po yan, kaaplan na po uli yan. Mapapansin natin may hardwood na malaking kahoy, then napakarami po niyang produkto pa ng niyog na sinasakupan dito. So ito na po yun, nagdadalhan po ng ating 3.8 hectares na 1.7 M lang po ang presyo. Yan. So pupuntahan ko naman po dun yung pinakang barangay road po niya para makapasok po tayo dito sa ating property na pinabibinta po sa atin na ito. So sa 3.8 po sa presyo po na 1.7, so pwede naman po tayo doon na humingi pa ng kabawasan presyo po sa seller kung talaga pong interesado tayo sa property. So dito po yung may mga mini poles po na running water ito daw po ay hindi nagkakati kahit po ngayong tag-init ngayong Marso, Abril. So hindi daw po ito nagkakati area ng may bukal na to. Yan, tara po, doon naman tayo sa may karsada. Samahan niyo po ako doon. Yan, dito po tayo sa kalapit nating farm. Kung inyo mapapansin po dito, ito na po yung farm ng kambingan. Yan yan po yung farm ng kambingan. So yan po yung ating property, yung kabila po na yan. Yan pong kabila na yan, yung pinakang ating 3.8 hectares. So dito po ako pumasok, gawa na medyo masukal nga po yung pinabibinta sa atin na 3.8 hectares na property. Yan po yung pinakang 3.8 yung masusukal na yan. Kaya dito na po ako dumaan sa pinakang baba po. Nakidaan na po ako dito sa may farm po ng kambingan. Kung inyo mapapansin po dito ay talaga napakarami po dito na kambing. Ayan po, mga hybrid na kambing po. Yung isang may batik na yon, naakyat na yon, hybrid po. Then ito, mga hybrid daw. So dito po ay napakarami po na kambing mapapansin po nyo, yung iba nakatago dyan sa kalaanan gawa ng mainit na po. So yan po yung ating property, yung puntaas na yan. So ito po yung karatig nating farm. So kung gusto po ninyong i-avail yung kabilang 3.8 hectares na yon, so pwede po natin gawin din yan na farm dyan. So nasa sa inyo naman po kung gusto ninyong gawin yung bakahan, manukan. So pwede po dahil ito pong area na to. So dito po yung karatig natin na farm na kambingan naman po ang nitayo po nila dito sa farm na ito. So dyan po yung taas na yan, nandyan na po yung barangay road. Yan, dito na po ako dumaan. So dito makapansin pa rin tayo ng mga kambing. Yan po. Po yung farm ng kambingan ito po yung bahay po mismo ng kambing. So bali dito po sa karatig ng farm natin na to, hindi po ito nadadala ng ating pinabibinta po sa atin ni seller. So ito pong farm na kalapit natin dito. So ang kagandahan po nito, ang mga tanim po dito ni buyer natin, so mga agarwood po kung nyo mapapansin po, siya po yung mga lapnitan na agarwood po na kahoy. Yan po, ito po ay mga dao. Then dito po sa kabilang part, so diyan po yung mga agarwood pa na patanim po dito sa ating karatig na farm na nabili po na ito. Yan, dito doon naman po sa kabilang area na yun, andun po yung ating property na 3.8 hash. Bali pupuntahan po natin yan, yung 3.8 hash dyan. Napakadami po niyang produkto. So pwede po natin siyang ipalinis na katulad nito na karatig ng property na ito. So ito po ang property na pinakikita ko sa inyong ito. Ito po ay hindi sa ating nasasakupan So bali ka boundaryhan lang po natin yan. Ganito po ang mga tanim dito, mga kahoy po ang pinatanim nila. Bali pinatagkal po nila dito yung mga nyug. Then nagpatanim po sila ng mga kahoy na good lumber dito. Yan mga daw po yan, mga dao at agarwood po ang mga tanim dito sa area na pinalinis po na yan. Then may bakod naman po siyang bidewire paikot. Mapapansin po natin dito mga good lumber na mga kahoy na nara. So na ito po, ang lalaki po talaga ng puno ng nara. Kung yung mapapansin po, nara po yan. Ay, maganda pala itong karatig na ito. At meron pa siyang ilog. Ayan po. Kami siyang sinasakupang ilog. Meron po ditong ilog na pwede nating pwedeng i-develop. So yung property po na pinabibinta rin sa atin, so meron din po siyang ilog na nasasakupan. Nakadugtong po nito. Ang inyong mapapansin po, napakaganda po ng ilog. So pupuntahan po natin yung property na yun. So boundaryhan lang po ito itong ating dinaan na ito. So dito naman po ay merong electricity at
malapit po tayo sa PD Road. Yung 3.8, galing po tayo dyan sa baba, dyan po yung farm ng kambingan, yung po may bahay na yon. Ito na po yung property natin na 3.8. Then dito po tayo kukuha ng right of way sa area na to. Then dyan naman po yung barangay road. Medyo pa-upland lang po, pero doon sa may part na yon, medyo anhaya na po yan. So mamimili na lang po tayo dito ng gagawin natin na barangay road. Ano po? Ayan. Bali dito na po tayo dadaan. So pupuntahan ko na po yung barangay road na dinidevelop na po yan ngayon. So tara po. Samahan niyo po ako dyan. Dyan na po yung may kuryente. So magiging layo lang po natin sa kuryente. Nasa 70 meters lang po ang layo natin sa barangay road. Dito na po tayo sa ating property. Tara po. Papakita silip po naman sa inyo yung pinakang barangay road naman po sa taas. Ito na po yung barangay road. So yan po yung barangay road. Yun lang po tayo. Yung may kahuyan na yan. Yan po yung 3.8 hectares. Yan. So ito na po yung barangay road po na dinidevelop na. So kung nyo mapapansin naman po, dito ay medyo lupa pa lang po siya, pero pasok naman po ang 4 wheels. Doon sa kabila naman po may tambak na po siya. Papunta naman po siya ng Kawayan po, Villa Tañada. Yan na po ang labas ng barangay Kawayan. Dito naman po yung papunta ng town proper ng Lopez po. So nasa 12 kilometers lang po tayo. Papasok po dito sa ating property na pinibibintang 3.8 hectares. So sa mga buyers, maraming salamat po.